Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ayon nga po dito sa ating topic ngayon ay magdadagdag daw po ng reward. May mga nagdagdag ng reward. May nadagdag na reward. Bakit? Kasi ito po, naglabas ng pahayag itong si Secretary Benhar Abalos ng DILG na meron daw pong private citizen, concerned citizen na gusto pong magbigay ng 10M para sa kung sino ang makakapagturo sa pinagtataguan ni Kibuloc at ito po ay mahuhuli. 10M po ang reward. Pero ito po ay galing sa private citizen na siya ang magbibigay dito po sa tao na magtuturo kay Kibuloc. Ngayon, dinagdagan po yan ng kulto ni Kibuloc. Maglalabas daw po sila ng 20 million na reward para sila naman daw po ay magbibigay din ng reward doon po sa mga tao na makakapagsabi kung sino ang nagbigay ng 10M reward para sa pagkakahuli ni Kibuloc. At, eto daw po ay dapat kumpirmado at eto pa po, dapat din daw pong ituro kung sino. 20M sa makakapagturo kung sino daw po ang mga sinugo para daw po gurgurin etong si Kibuloc. Napakalabo po niya nga sinasabi na yan na reward na yan. Kasi nga po, unang-una, ang nagbigay po ng reward, concerned citizen, doon po sa naunang akusado na nahuli, may natanggap po yun na 1M. Tinuro po. Ang nagbigay, yung private citizen mismo, doon sa tao. Hindi po dumaan sa kamay ni Benhar Abalos. Kaya nga po, medyo parang mali po yung report na ito. Panoorin po ninyo. Unahin ko na po ang Kingdom of Pakinggan lang pala kasi baka meron po itong CPR Jesus Christ. Sila po ay nag-alok ng 20 million pesos para daw po sa makapagbibigay ng impormasyon sa sinasabi ho nila baka meron hong balak na o yung mga nag-donate. Kung matatandaan ho natin, ang DILG po before ay tumanggap ho ng mga private donations. Tumanggap daw po ng mga private donations which is hindi po totoo. Bakit? Hindi po hinawakan ng DILG ang pera. Kung sino ang makakapagturo, siya ang kukubra ng pera doon sa concerned citizen na magbibigay po ng pera o ng reward. Hindi po si DILG secretary ang magbibigay doon sa nagturo. Paki-correct naman po yung balita. As bounty para pumahanap si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nga lang po tinapatan, kundi dinoble pa po ng Kingdom of Jesus Christ yung amount po na yan. At malalaman po natin mula sa kanilang, sa legal counsel po mismo ni Pastor Apollo Kibuloy kung para saan itong 20 million na ito at ano yung balak nilang gawin dun sa impormasyon na kanilang makukuha if ever man po may makapagbigay ho sa kanila ng tips o iba pang mga impormasyon. Nagbabalik po sa programa, ito yung nakausap na. Ayun na kaagad di ba? Kita nyo? 10M lang naman yung ibibigay ng private citizen. Ngayon, dinoble 20M. Sabi ni Eric Celis, marami daw nagugutom sa Pilipinas. Bakit kaya ang lakas ng loob ng KOJC na manghingi pa ng KOJC na maglabas ng 20M tapos ipapamigay lang sa isang tao kung sino yung magta-trader dito kay Benhar Abalos. Ngayon, alam niyo po sa tingin ko, nonsense to pabalat bunga lang nila yung sinasabing maglalabas sila ng 20M. Kasi unang-una, ang gusto nila kumpirmado. Ngayon, kunwari, sinabi ng merong nagsumbong doon sa KOJC. Kunwari, sinabi, KOJC, ang nagsabi, ang magbibigay ng 10 million reward para sa pagkakahuli ni Kibuloc, si Macmac Pablo. Di ngayon, kailangan daw po kumpirmado. Di ngayon, para makumpirma yun, sa akin, ako ang tatanungin. Ako yung Macmac Pablo. Di nga, kumari, tatanungin ako ng KOJC. Macmac Pablo, maglalabas ka daw ng 20M para sa pagkakahuli ni Kibuloc. Sagutin ko lang. Pakialam ko dyan. Ba't ako maglalabas ng 10M dyan sa walang kwentang tao na yan? Wala na. Diba? Yung nag-trader, walang makukuha. Bakit?
Aamin ba ako? Kunwari, ako yung nagbigay ng 10M, aamin ba ako? Sinong gago ang aamin na magbibigay siya ng 10M sa kung sino ang makakapagturo ng pinagtataguan ni Kibulok at eventually mahuhuli, manganganib buhay ko, alangan namang umamin ako. Diba? Kahit pitpitin pa itlog ko, hindi ako aamin. Kaysa naman na mamaya kung ano gawin niyang kulto ni Kibulok, mamaya pakulam ako, mamaya pasugod ako sa mga manananggal. Delikado. Yun ho natin before. Si Attorney Israelito Torion, legal counsel po ni Pastor Apollo Kibuloy. Attorney, good evening po sa inyo. Joyce Balancho sa Story Out. Dapat hindi na tinatawag yan na pastor Dapat Pastor Pugante o kaya Puganteng Apollo Kibuloy. Kasi pag tinawag mong pastor, hindi naman niya na na-exercise yung pagiging pastor niya Self-proclaimed lang din naman yan. Diba sabi nga ni Chief Marbil, hindi naman pastor yan. So, hello. Magandang gabi po, Ma'am Joyce. At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ng Teleradyo. Good evening. Opo, good evening, sir. Sa inyo na po manggaling, attorney, para saan po ba itong 20 million? Would you confirm na meron po ba talagang ganito na inilabas o iniaalok po ang Kingdom of Jesus Christ? Well, according to the officers of the Kingdom of Jesus Christ, meron po, they are offering 20 million pesos to those who can provide information as to who gave the private money to Secretary Abalos ng 10 million pesos para daw madakip si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi sa amin pong palagay, yung pagtanggap po ng pera sa mga pribadong mga tao ay illegal po pursuant to Republic Act. Kahit ano pa pong Republika kang sabihin itong abogadong to, hindi naman po tinanggap ni Benhar Abalos yung pera sa kamay niya. Tapos siya ang mag-aabot doon sa informante. Hindi po. Mali po yung mga pinagsasabi dito sa balita na ito. ABS-CBN ang nagbalita nito. Teleradyo. Pero mali yung sinabi nung nag-i-interview doon din sa abogado. Yung abogado din, mali rin yung sinasabi kasi never po na tinanggap ni Benhar Abalos yung pera. Bagkus yung pera po na natanggap nung unang-unang informante na dahilan para mahuli itong si Canada. Tama ba yung Canada? Ewan ko kung basta yung unang nahuli. Yung unang-unang nahuli po na kapwa akusado nitong si Kibulok, doon po kinuha yung reward sa concerned citizen, yung nagbigay ng reward. Hindi po sa DILG office, hindi sa DILG secretary, at hindi po sa tauhan ng gobyerno. Sana maitama naman yung report, di ba? 6713, Section 7B. Wala kami paki dyan. And ang mga opisyal po ng Kingdom of Jesus Christ ay interesado kung sino itong mga pribadong tao na Bakit? Bakit interesado, di ba? Bakit interesado kayo? Para saan? Naku, baka mamaya meron kayong balak gawin dun sa mga tao, baka palusob nyo sa mga tikbalang, palusob nyo sa mga manananggal, palusob nyo sa mga impacto, di ba? ng pera para naman malaman nila kung anong ikinagalit nila kay Pastor Apollo Kibuloy o ano. Wala pong nagagalit. Kahit ako, hindi ako nagagalit Alam niyo po, frustrated ako. Alam niyo kung bakit. Ang pumoprotekta, nagtatanggol, kumakabig, nagtatanggol o nagagamit, di ba? Yung mga pwesto ng mga tao na ito. Biruin mo, Vice Presidente, no comment sa mahalagang issue ng bayan. Pero pagdating kay Kibulok, ang haba ng sinasabi, ang haba ng statement. Mga senador, nagagamit ang pagiging senador. Nagagamit ang budget ng Senado para sa mga hearing na walang kakwenta-kwenta, tamumuliti ka lang talaga. Tapos mga kongresista na kumakampi kay Kibulok at mayor po na nagtatanggol din kay Kibulok. Imagine niyo naman po yan. Sino ba naman ang hindi mapuprostrate niyan? Sino ba naman ang hindi makakapag-isip na maglabas ng reward? Puro mga malalakas ang pwesto ng mga tao na ito na nagtatanggol kay Kibulok. So bakit mo hindi lalabasan ito ng kumbaga reward? Kung ako nga lang mayaman, bilyonaryo ako, baka 100 milyon pa ilabas ko para lang mahuli yan 'Di ba? Kasi ito po ay isang napaka-importanteng pagkakataon para po maipakita ng batas
na wala pong kinikilingan ang ating saligang batas. Mapa ikaw mayaman o mahirap, patas lamang kayo. Kapag ikaw may kaso, lumabag ka sa batas, may nagreklamo laban sa iyo, kailangan mong harapin yan sa korte. Ang nakapagtataka, sinasabi ng mga taga KOJC, inosente daw itong si Kibuloc, pero umabot pa sa punto na mayroong magbigay ng reward para po sa kanyang ikahuhuli. Bakit takot? Bakit natatakot pong sumuko? Ano bang kinakatakot? O ba yung mga pakay nila o may transaksyon lang ito kay Secretary Abalos? Kasi Chismoso. Kachismosohan po. Eto, maririnig nyo ang kachismosohan itong taon to. balak daw tumakbong Senador Secretary Abalos o ano Balak daw, tumakbo. Chismis. pa. So gusto nilang malaman yun. At saka gusto rin nilang malaman kung sino yung makabigay ng informasyon doon sa nagbabalak daw na patayin si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi Sino magbabalak naman dyan? Diba? Nagurgurin niyang si Kibuloc. Ang ano nga ang lindol nga napa-stop niyan Oh. Yung pa kayang gugurgur sa kanya, hindi niya kayang ipa-stop. Eto kaya, ba't hindi niya pa-stop tong warrant of arrest? Diba? Yung lindol nga nagawa niyang ipa-stop. Bakit ito pong warrant of arrest hindi kayang ipa-stop? may team daw na 3-8 na i-assassinate si Pastor Apollo Kibuloy. So kung sino makabigay din ng informasyon, kung sino itong mahinutusan at kung sino itong nasa-atas na patayin si Pastor Apollo Kibuloy ay yun po, meron silang pabuyan na 20 million pesos po. Opo. Himayin ko. Ang tindi, no? Biruin mo kung sino yung makakapagturo, kung sino yung may masamang bala kay Pastor Kibuloc, may makukuhang 20M. Kung wari ako, luko-luko ko. Mag-report ako dun sa KOJC. Nako, ang nagbabalak po na gustong gumurgur kay Kibuloc ay si Jose Rizal. Ang may balak po na igurgurin itong si Kibuloc ay ito pong si Andres Bonifacio. Ngayon si Jose Rizal sa kasi Andres Bonifacio, walang kamalay-malay. Wala man lang pake-alam dito kay Kibuloc. Tapos biglang may nag-report na gano'n. Napakadali, di ba? Uy, yung pala yung tao niya na nagbalak pwede nang gumawa na lang ng kwento yung tao. Di ba? Kasi napakadali pong magturo Napakadali lang. Di ba? Napakadali lang din. Kunwari, gagawa ng ng mga ebidensya kunwari. Napakagaling na ng mga tao ngayon. Biruin nyo kahit yung presidente na hindi man lang nagdodroga dun sa video nagagawa nilang nagdodroga. Diba? Nagagawa nilang patotohanan yung mga kasinungalingan. Diba? Walang kwenta tong na ito itong sinasabing reward na ito. Kasi nga po, nonsense. Walang kakwenta-kwenta. Hindi nakatulong sa taong bayan. Hindi nakatulong sa paglutas ng kaso ni Kibuloc. Kasi kaya may nagbigay po ng 10 million reward ay para mahuli si Kibuloc. Etong 20M na to, ay, anong niyan? Anong silbi niyan sa bayan? Ano maitutulong niyan sa taong bayan? Walang mapapala ang taong bayan dyan. Sabi nga ni Eric Celis, marami daw nagugutom sa Metro Manila. Bakit hindi ipalamon yung 20 milyones na pambili ng Jollibee at ipalamon sa mga nagugutom? 1.5 million daw ang nagugutom sa Metro Manila. Dapat hindi ibili na lang ng pagkain. Ipamigay sa mga nagugutom sa Metro Manila. Diba? Nonsense. Walang kakwenta-kwenta. Kasi saan ka ba naman nakakita ng isang grupo na magbibigay ng reward sa makakapagturo kung sino yung nagbigay ng reward? Ano akala nyo? Bobo si DILG Secretary para isuplong niya kung sino ang nagbigay ng 10M reward. At gago rin ba yung nagbigay ng 10M reward na aamin siya? Kasi no way na makukumpirma kung sino ang nagbigay ng 10M reward kundi dun lang mismo sa taong nagbigay. Dun lang sa mismong taong nag-pledge ng reward. Paano kung i-deny? At wala pong nagagalit kay Kibuloc. Walang nagagalit. Napuprostrate lang
dahil napakatagal na nitong wanted, hindi pa mahuli-huli. Walang nagagalit kay Kibulok. Sagutin niya lahat ng kaso nito, sagutin niya ang kanyang mga kaso, 'di ba? Sagutin niya ang mga problema niya sa korte, tapos ang usapan. Wala na pong kahit anuman lang nakuskus balungos. Ayaw nyo na merong nagbabantay na pulis diyan sa sa harapan ng KOJC. O edi kung ayaw nyo nga merong diyan na pulis, edi suko nyo si Kibulok. 'Di ba? Ito namang kaso niya na to, hindi naman to galing kay PBBM, hindi naman si PBBM ang nagdemanda, hindi naman ang First Lady. Hindi naman si Abalos, hindi naman si Boying Remulla. Kundi, etong mga kaso na ito ay hindi pa nakaupo sa pwesto si PBBM. Si Digong pa ang nakaupo dito. Diba sagutin niya? Anti-Trafficking in Person Act, ayan, at Republic Act, itong 7610, Special Protection of Children, tapos itong contempt of court, at meron din pong kaso, meron din tong pinapahanap na rito ng Senado at Kongreso, di ba? Kung ayaw ninyo na may nakikitang mga pulis sa harapan ng KOJC, suko nyo si Kibulok. Tapos ang problema, wala nang, kapag meron pa ulit pulis dyan na tumambay at nahuli na si Kibulok o nakakulong na si Kibulok, ibang usapan na yon. Pero hanggat may pugante, hanggat may pinaghahanap na nandyan sa KOJC na pinaniniwala ang nagtatago dyan, wala pong malilinis dito. Hindi po kayo kumbaga matatahimik talaga dyan dahil karapatan po ng mga pulis na mag-checkpoint dyan sa lugar na yan at magbantay dahil meron po dyan ang pugante. Yun naman ang talagang tawag dyan, pugante, hindi sumusuko. Wala naman ibang may tatawag dyan kundi pugante. Ano pang problema pa dyan, di ba? Kaya ako po, may payo po ako sa inyo. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Tanga-tanga, pagkat walang gamot ka sa taong tanga, huwag kang tanga, huwag kang tanga-tanga. Malamang na sa'yo, ika'y madisgrasya pag ika'y tanga. Kaya huwag po kayong tatanga-tanga, diba? Isuko nyo si Kibulok, tapos ang usapan. Ganun lang po kasimple, ganun lang po kadali. Malilinis pa niya pangalan niya, maipapakita pa niya sa mga kanyang mga kakulto na siya po ay mabuting tao. Law-abiding citizen. Diba? Dagdag pogi points yan sa mga Palmolive girls. So, maraming salamat sa kasama niyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Mama, chup-chup. Love you. God bless us all. Pilipinas! God first! Salamat po. Bye-bye po. Thank you.